Okay, last Sunday po ay nagsimula tayo sa topic natin na God wants you to be blessed. Okay? Ba't magtataka kayo? Ba't walang offering ata? Wait, there is more. There is more that you need to give. Ganito po. Para dun sa mga bago, kung meron man dito kanina, no? Hindi po ako nagtuturo ng giving dito frequently. Tanungin nyo lahat ng nakaupo dyan at uma-attend dito. This year, I never taught about giving. Okay? Hindi ako nagturo about giving. Bihirang-bihira ko to gawin. Kaya baka magulat kayo, ano ba yan? Pastor, nagtuturo ng giving. Anong gusto nyo ituro ko? Taking. So, first time ko itong ituturo. Okay? Ngayon, bakit ako magtuturo about giving? Kasi kung walang giving, walang blessing. Sino gusto ma-bless? Oh, sino gusto mag-give? Yun, ganun lang yun. Pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. Pag wala kang diniposito, bawal kang mag-withdraw. Dahil pag nag-withdraw ka nang wala kang diniposito, anong tawag sa'yo? Kawat, kawatan, holdupper, di ba? So, isinabay ko rin sa purpose dito. For so many years, itong church na to na nag-exist. Nagsimula lang kami, ilang piraso lang kami, higit 10. And then, naging 20, naging 30, naging 50. And then, nangarap kami na balang araw, magkaroon tayo ng sariling lupa at sariling church building. Matagal na yung pangarap na yon. Sinong gustong sumabay sa pangarap na yon? Taas ang kamay. Ngayon, recently, ang nagbuyo nga sa amin yung mga baguhan pa eh. Pastor, bakit sana ganyan, bla bla bla. So parang kami ngayon, oo nga no, may pangarap tayo pero wala tayong ginawa. Hindi natin hinakbangan yung lupang pangako ng Diyos sa atin. Tapos dumadating na naman yung mga pangangailangan, yung mga bata, binabiyahe dito. Every Sunday from doon sa Masinag Market, dito, biyahe, ganun. And then pagdating na naman ng Manila Film Fest, wala tayo rito kasi 1 week, more than 1 week, 2 Sundays, yung pelikulang yun. Siyempre, ang mga sinihan ngayon, alam natin, nagbabawi lang sila pag may magandang pelikula. At December lang yon dahil may Netflix na, anong platform na para manood ng movie. So yung sinihan ngayon talagang naghahabol yan. So tayo, out tayo ngayon. Wala na naman tayong malugaran. So because of that reason, nag-iisip talaga tayo na magkaroon na ng sarili. Gusto nyo? Okay, itong magandang balita. Nabanggit ko nakaraan si Engineer Rogie na nagsisend sa akin ng mga lupa dito sa Antipolo. Ang lagi na lang nakikita kong presyo is 50 million. Sabi ko, wow, parang 5 lang kami maghati-hati rito. Pwede na no? 50 million. Kung 50 million ang lote, magkano kaya ang building? Times 3. Times 3 siguro yan. Kasi actually, nagbibiroan kami dyan nung bago tinayo yung Decathlon. Sabi ko, lagyan na natin ng tarpaulin. Soon will rise in this place, Juhia Masinag Church. Sabi ko, kulong nga lang tayo niyan pagkatapos. Kasi pinagpe-pray namin. Ang pinagpe-pray ko dyan, 7-story building. Na merong parentahan sa baba at merong service sa taas. Tapos yung mga negosyante natin, pwedeng mag-rent doon. May orphanage, may school, kung kinakailangan pa, at kung ano-ano. So yun. So, sabi ko nga, kung loloobin ni Lord na makuha natin to, it could be ang makikinabang yung mga anak na natin at saka yung mga apo. Dahil sa sobrang laki nito. Sobrang laki ng halaga. Pero kung si Lord maghihimala ng todo, kita natin to lahat, matitikman natin to lahat. Amen? At sabi ko nga, hindi tayo manghihingi sa unbeliever. Dahil ayokong pag-isipan na ang Diyos natin ay mahirap na Diyos. Tayo lang ang gagamitin ng Panginoon para tumatupad. Sabi mo sa katabi mo, tayo lang.
Mga anak lang ng Diyos. Ngayon, kung merong hindi anak ang Diyos na magpipilit, pwede ba kaming tumulong dyan? Pagpipray muna namin. Pag-isipan muna namin. Ngayon, kung talagang mapilit kayo, baka. Pero hanggat maaari, tayo lang. Okay? Kaya nga, ang topic natin, beginning last Sunday, ay kalooban ba ng Diyos na mapagpala ang mga anak ng Diyos? Sa palagay nyo? Ito lang ng common sense. Kalooban ba ng Diyos na mayaman, mabait, makapangyarihan na pagpalain ang mga anak niya o yung mga anak ng dyablo? Common sense. Sino ang gusto niyang pagpalain? Sino? Anak ng dyablo o anak niya? Of course, anak niya. Kayo, sino yung una niyong tutulungan at pakakainin? Yung anak niyo o yung anak ng kapitbahay niyo? Ha? Kung matino kang magulang, syempre anak mo. Ang tatay natin sa langit matino. Ang sabi nga niya, kung kayong mga ama sa lupa, pag hiningaan kayo ng tinapay, binibigyan nyo, hindi bato, binibigyan nyo, tinapay. Ako pa kaya? So, may mga nagtuturo kasi na yung blessing na nakasulat sa Bible, kaligtasan yan. Totoo yun. Kaligtasan yung unang pagpapala na nakasulat dito. Pero along with it, sa Romans 8 nga nakalagay, kung kayang ibigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, hindi kaya niya kayang ibigay yung iba pa na bagay na kailangan mo sa buhay na to? Pera? Bahay? Lupa? Kotse? Pang-aral ng anak? Kaya hindi. Binigay nga niya anak eh. Nahihipokrituhan ako sa mga nagtuturo na hindi yan, kaligtasan lang yan. Tapos magpipray, Lord, bless mo kami. Sarap. Sarap kutusan. Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa blessing? Ba't kayo nagpipray ng blessing? Sino dito hindi naniniwala sa blessing? Guard? Sino ba naniniwala sa blessing dito? Nakaka-ipokrito yung tuturo ka ng, ano yan, kaligtasan lang yan, tapos magugala kang pera, Lord, pagpalain mo naman kami. Lord, pahingin naman ng pambayad sa bahay. Dapat wag kang magpipray ng ganyan. Ang ipag-pray mo, Lord, wala kaming pera, kunin mo na kami. Di ba dapat ganon? Napaka-ipokrito ng mga nagtuturo na kaligtasan lang yung pagpapala. Parang sinabi nila ganito, niligtas ka ng Diyos sa kasalanan mo pero mamuhay ka sa impyerno dyan sa lupa. Hindi ganon ang turo ng Biblia. Sabi ng Bible sa dasal na Ama namin, your will be done on earth as it is your will in heaven. Kung ano ang nasa langit, matikman nyo muna sa lupa, patikim para kayo ganahang magsikap na makarating talaga sa langit. Hindi yung, langit naman kayo pupunta, pero impyerno buhay sa lupa. Hindi ganon ang Diyos na nakilala ko. Ever since. Ang Diyos na nakilala ko, pinapatikim niya sa'yo. Konti yung mararanasan mo banda dyan. Yung langit, pinatitikim niya sa lupa. Ang hirap na ng buhay sa mundo. Kung impyerno pa ang ipatitikim ng Diyos sa atin, para namang malupit na Diyos yan. Ang Diyos natin hindi malupit. Ang Diyos natin mabait. So, I convinced you last Sunday na ang mga anak ng Diyos, kalooban niya mapagpala. At nagbigay ako ng marami example. Literal na anak ng Diyos, yung Israelites, ay sila yung mayayaman sa buong mundo. Okay? Kung iisa-isahin pa natin, kaya lang mahirap magbanggit ng pangalan, dito sa Pilipinas, yung mga rising businessmen, Christians. Marami sila. Okay? So, this is the will of God for me, for you to be blessed. But it's up to you to believe. Naniniwala ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, naniniwala ka na kaya kang pagpalain ng Diyos? Naniniwala ka na kahit tambay ka lang dati, actually, ayoko marinig yan, tambay. Dati, ako tambay dati, natutulog sa karsada dati, loko-loko dati, sa jeep natutulog, lalagyan ko pa ng mga yero yung jeep para pag yung mga kalaban namin, lulusubin kami, kakalampag, gising kami, away na. Rumble na yan. Yung ganong klaseng tao na sinabi ng lipunan, walang pag-asa, walang patutunguhan, pati nanay ko nga, nagsalita ng ganon, ito lang pupunta mo, sementeryo, hospital, pag di ka napuruhan, kung ikaw naman nakapatay, kulungan. Yan lang ang destination mo sa buhay. Pero nakarating kung saan-saan. Nakabiyahe ng Israel, nakabiyahe ng Jordan, nakabiyahe ng Egypt, nakabiyahe ng Riyadh, nakabiyahe ng Maldives 2 ulit, 3 ulit sa Japan.
Thailand 2 ulit, at marami pa. At nakapagnegosyo, yung tambay na yon, inangat ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Kaya ako naniniwala dito dahil naranasan ko to at nabasa ko ito. Kung yung hindi naniniwala dahil hindi nila naranasan, problema mo yan. Problema nila yan. Okay? Dahil ako, nakita ko, nabasa ko sa Biblia, at nakita ko sa maraming tao yung katibayan at naranasan ko, ako ay naniniwala kalooban ng Diyos na ako'y mapagpala, pati ikaw. Naniniwala ka ba? At pinag-aralan din natin, iba yung pagyaman sa pagpapala. Sa pagyaman, ang dumadami sa iyo, pera. Okay? Pero pwedeng hindi ka masaya. Hindi nagbibigay ng saya ang pera ng lasting joy. Pag tumanggap ka ng pera, masaya ka ngayon dahil makakagastos ka, makakabili ka, mababayaran mo yung dapat mong bayaran. Pero paglipas ng ilang oras, ilang buwan, parang normal na lang yan. Sabi nga ni Bill Gates, diba? It's the same hamburger. Walang kaibahan. And the more you have, pag pumasok yung kadamutan at katakawan, yung greediness, you want more. Hindi ka nasisiyahan sa pera. The more you want more. The more you get, the more you want to get. So, promise, hindi nagbibigay ng saya ang pera. Nagbibigay lang yan ng kagaanan. Comfort, pero hindi joy. Ang nagbibigay ng joy sa buhay ng tao, hindi pera, kundi si Jesus. Amen? At yon ang tawag doon, blessing, hindi riches. Ngayon, in the conclusion ng ating study, nakita natin na yung prosperity, rich, prosperous, and blessed magkakaiba. Pero sa pinag-aralan natin, gusto ni Lord yung tatlo, meron ka. Amen? Hindi lang gusto ni Lord happy ka. Gusto ni Lord happy ka, may pera ka pa. Sino gusto rito happy lang? Sino gusto happy na, may pera pa? Yan, hindi mga plastic. Ayoko ng church na plastic eh. Magmula sa harap plastic, di raw naniniwala sa blessing. Paya-maya, Lord, bless mo kami, wala kaming ulam. Plastic. Ang tunay na tao, kung anong kailangan mo, magpakatotoo ka. So, God wants you to be blessed. The question is, do you believe it? Do you believe that? Naniniwala kayo? Atras lang ako konti. Dito sa Matthew 9:28, hindi ko natapos to last Sunday. Nabitin sa oras. Ihahabol ko lang. Sabi dito, Matthew 9:28-29, when he entered the house, Jesus saw, the blind men came to him and said to them, do you believe that I am able to do this? Lumapit yung 2 bulag at sabi ni Jesus sa kanila, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito, na makakita kayo? Tanungin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba na kaya kang pagpalain ng Diyos? Naniniwala ka ba na kaya kang payamanin ng Diyos? Do you believe that I am able to do this? They said to him, yes, Lord. Ikaw, anong sagot mo? Yes, Lord. Yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, according to your faith, so be it done to you. Ayon sa paniniwala mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung anong pinaniniwalaan mo, nung nakaraan, topic natin, words. Kung anong pinaniniwalaan mo sa puso, from the heart, man believe, but with the mouth made confession. Kung ano yung laman ng puso mo, lumalabas ang uso mo. Kung naniniwala ka dito, sasabihin mo, mangyayari yan. Okay? Ganun? Kahit pray-pray ka lang? Of course not. Kahit di ka magtrabaho? Of course not. Hindi tayo bobo dito. Huwag tayo maging pilosopong tasyo. Of course, magtatrabaho ka, magsisipag ka. Pero dito nagsisimula at saka dito. Mamaya, yun ang topic natin. So Mark 9:23, Jesus said to him, if you can, all things are possible to those who believe. Kung naniniwala ka, lahat posible sa'yo. Sabi ng Luke 18:27, to God nothing is impossible. Walang mahirap sa Diyos. To God, all things are possible. And to those who believe, all things are possible also. Sa Diyos, walang imposible. Pag ikaw naniwala sa Diyos, wala ring imposible sa'yo. Kaya kahit sino ka pang tambay, kahit sino ka pang
galing kung saan ka mang pinakamababang sektor ng lipunan, kaya mong tumaas at kaya kang iangat ng Diyos, depende sa pagsunod mo sa Kanya. Amen? Pantay-pantay dito, wala ditong lamangan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humanda kang yumaman. Okay? So, ang topic natin ngayon is karugtong pa rin, mindset reset. Kung ano man ito, abangan. Maya-maya na konti. Let's bow our head. Let's pray. Lord, we thank you for today. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Maraming tao hindi na nagising kanina, but nandito pa rin kami for a purpose, for a reason. Hindi pa tapos ang mission namin dito sa mundo, dito sa lupa, at marami ka pang ipapagawa. At dalangin namin sa isa sa layunin ng aming existence dito. You want us to build your house for the succeeding generation, Panginoon. Kaya Lord, I pray that you will bless your people. Nung tinayo yung templo mo doon sa wilderness, pagkalabas nila Moses doon sa Egypt, lahat, Panginoon, ng ginamit doon ng mga ginto, ng mga mamahaling tela, mga gamit, lahat galing sa bulsa ng iyong mga anak. At yung mga ginto na yon ay galing naman yon sa kayamanan ng mga Ehipto. Bago sila umalis ng Egypt, hinayaan mo na ibigay sa kanila yung kayamanan. At ito rin ang pangako mo sa amin na binasa namin ng nakaraang linggo, that the wealth of the wicked will be transferred to the righteous children of God. Na yung mga kayamanan ng mga masama, ng mga anak ng dyablo, bago dumating ang rapture, bago ka muling bumalik, ililipat mo sa kamay ng iyong mga anak. Dahil gusto mo na yung kaharian mo lumaganap sa buong mundo. And this is the moment. Ito na, nagsisimula na. Makasabay nawa kami. Maniwala kami, magawa namin yung dapat gawin. At Lord, maranasan namin itong mga pangakong ito. Kaya salamat as we continue this topic, Lord. Enlighten us, speak to our hearts and minds. At ayan mo, Panginoon, that this place will be covered by your very presence. Ramdam namin na kinakausap mo kami. At Lord, yung mga anghel mo nakapaligid dito, that no works of the enemy can disturb us. And let your anointing fall upon us, Lord, as we listen. We thank you, God. We give you praise. In Jesus' name, amen and amen. Sige, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Utak. Okay? Sa totoo lang po, kahit sinasabi natin maraming taong walang utak, pero hindi po totoo yun. Hindi lang nila ginagamit ang kanilang utak. Okay? Dahil sa totoo lang, pag ang tao na wala ng utak, namamatay talaga. Kaya joke lang yon na taong yan, walang puso yan. Eh. Pero buhay ah. Eh yung kakilala ko, walang utak, buhay din eh. No, di ba? Pero hindi totoo yun. So, kailangan nating i-reset yung ating utak pag mali yung ating utak. Sa seminary po, marami kami mga pinag-aaralan na filosofiya, lalo doon sa India, isang tambak na mga philosophy ng iba't ibang religion, iba't ibang kultura at iba't ibang tribo. So we study philosophy, we study theology, no? And meron din kami tinatawag na worldview. Worldview, yung pananaw ng isang tribo, na isang grupo sa mundo niya. Kung ano yung pananaw ng mga ninuno niya sa paligid niya, ipapasa yun sa anak, sa apo, hanggang sa succeeding generation. Yun yung nagiging worldview. At nandoon din nakakonekta yung tinatawag na mindset. Ito yung paraan ng pag-iisip at paniniwala ng mga grupo ng mga taong ito sa mga pangyayari sa kapaligiran nila. Okay? So, yung taong yon, kagaya nga nung nagsimula yung Bible study natin na John 8:47 movement, lagi ko sinasabi, yung example na what if mayroong isang tao na nasa bundok nakatira at ang tinuro sa kanya na matematika ay 1 plus 1 equals 11, and then pinasa sa anak, and then pinasa sa apo, and then pinasa sa kapo-apuan, ilang henerasyon, yung mindset na yon ay naipasa na 1 plus 1 equals 11. Until the day, may nakababa ng bundok at nag-aral sa syudad at naka-attend ng math subject at sinabi ng teacher, 1 plus 1 is 21. Lalong gumulo eh. No? Hindi, 1 plus 1 is 2. Hindi,
Itong batang ito na naka-attend ng ganong turo, nayanig yung kaniyang paniniwala, yung kanyang mindset. Bakit 2? Ang tinuro sa amin, 11. Ganyan din tayo. Ang daming tinuro sa ating mali. Until the day, tinuro yung tama, yanig yung ating paniniwala. Teka lang, ba't ganun? Ngayon, doon pumapasok yung reset. Kailangang mabago yung utak natin. Bakit kailangang mabago? If you want to change the person, you need to change the mind. Kaya nga merong word na, if you want to change the person, baguhin mo between the 2 ears niya. Ito. Pag nabago yung utak niya, mababago yung tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, habang nakikinig ka, buksan mo utak mo. Gamitin mo, huwag kang managinip ha. Lalo yung mga youth sa taas natin ha, this is for you. The earlier, the better na matutunan nyo to. So, mindset reset. Lahat ng bagay sa utak nagsisimula. Ang creation at pagbabago sa utak nagsisimula. Kaya pag walang utak, walang creation. Pag walang utak, walang babaguhin. Ang good news, sabi mo sa katabi mo, meron ka. That's the good news. Meron ka. May babaguhin. May aayusin. So everything starts in the mind. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, sa utak din siya nagsimula. Yung mga engineers natin, yung mga architect natin, bago sila makapagtayo ng bahay o building, nasa utak nila yung plano. Nasa utak nila yung design. Then ilalagay nila nung unang panahon, ewan ko kung ngayon pa rin, ganun, blueprint. And then magguguhit-guhit na yan sila, magsukat-sukat na yan sila. Ngayon kasi computerized na lahat no? Pero noon, utak muna, idea, and then yung idea isusulat sa papel. Then yung papel lalagyan ng forma and then ia-apply sa actual na construction ng bahay at building. Everything start in the mind, in the head. So si Lord, ganun din. Sabi dito sa John 1:1. And then lalaktaw tayo sa John 1:3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and all things were made through Him, the Word. Paglalaktaw kayo sa 14, the Word became human. So yung word na tinutukoy dito na God, si Jesus to. Pero yung word sa Bible, pag binalikan mo yung original na Biblia sa Greek, yung New Testament, ang nakalagay doon ay logos. In the beginning was logos, and the logos was with God, and the logos was God, and everything was created by the logos sa Greek. At ano ang meaning ng logos? Ang logos ay maraming kahulugan at meaning. Pero isa sa nakalista doon, sa Bible ko na Hebrew at Greek, eto, logos is spoken thought. Spoken idea. Kaya nga sabi ng mga INC, hindi Diyos si Jesus, idea lang si Jesus noon. Pangarap lang siya, sabi ng mga INC. Teka lang, kung marunong ka magbasa ng English at Tagalog, in the beginning was logos, at ang logos ay kasama ng Diyos, idea o plano, pero ang logos ay Diyos. The Word was God. So, paano naging Diyos ang idea kung hindi yan si Jesus talaga? So, baluktot yung kanila interpretation dahil nalilito sila sa Bible. Wala kasing Holy Spirit. So, the Greek word is logos at isa sa kahulugan ay spoken idea. So, everything was created, nagsimula sa utak. Okay? Kaya pag walang utak, walang nakikreate. Yung mga taong matataba ang utak, ang daming naiisip. Ang daming nagagawa. Tingnan mo yung katabi mo, taba ba utak mo? Mataba? Ha? Ang taong matataba ang utak, ang daming idea, ang daming naiisip, at maraming pangarap. Yung payat. Meron naman pero payat lang, no? Sabi mo sa katabi mo, tabaan mo utak mo, ha? So, Jesus is the Word, the Logos, and all things were made through Him. So, lahat ng creation,
From engineering, architecture, creation, at marami pang iba, it begins in the mind. Pati kriminal, dito nag-iisip yan bago i-implement yung kanilang kriminalidad. Walang kriminalidad na ginawa na, uy, aksidente lang. Tapos mahuli, hindi ko naman po sinasadya yan. Naku naman, ang cute mo. Sinasadya. Hindi ko naisip, ginawa ko lang, kalokohan. Ano ka, zombie? Walang isip gumagalaw. So, mindset, reset. Creation starts in the mind. Sabi natin kanina sa John 1:1. But also, change. Change begins in the mind. Kung gusto mong magbago for good, gusto mong gumanda buhay mo, kabuhayan mo, pamilya mo, lahat, dito. Ang problema kasi maraming matitigas ulo eh. Ganito na ako eh. Sabi nung nanay ko, ganito eh. Sabi ng tatay ko, ganito. Yung paniniwala namin, ganyan eh. Yung paniniwala mo na kontra sa normal, tapos pinagpapatuloy mo pa, ang tigas talaga ng ulo mo, hindi ka talaga magbabago. Ganito kasi, ito gusto ko eh. Teka, anong tama? Hindi yung gusto mo, yung tama. Hindi, ito gusto ko eh. Alam mo, marami napapahamak dahil sa gusto nilang gawin. Si Satanas ganun eh. Gusto ko. Si Jesus naman, not my will, not my will, not my will. But your will be done. Kaya napapaayos yung mga taong sinusurrender yung gusto. Kasi mas tama yung tama kaysa gusto mo. Pag pinilit mo yung gusto mo, tatamaan ka talaga. Marami na pong tinamaan dahil yung gusto nilang gawin. Sabi mo sa katabi mo, hindi yung gusto mo. Yung tama. Hindi, dito ko nasanay eh. Ayoko niyan eh. Ay nako. If you want to change, dito sa utak magsimula. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Kung gusto mong magbago, baguhin mo yung laman ng utak mo. Okay? Kaya sabi na iba, ang pagbabago daw sa puso nagsisimula pag naging Christian ka. Tama naman yon. Pero pag yung utak mo hindi nagbago, hindi ka magbabago. Dahil ang word na repentance, ang ibig sabihin niyan, change of mind. Dati ganito ka mag-isip, ngayon hindi na. Ibig sabihin, nag-repent ka na. Ang taong nag-sorry pero hindi nagbago utak, hindi yan nagsisi. Na konsensya lang. At pag nawala na yung pakiramdam niyang konsensya, babalik na naman niya sa kalokohan niya. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ano? Huwag mo awayin. Hindi ka nun ha. Wala akong sinabing ka nun. Ikaw yun, sabi mo. Do not conform to this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng utak at isip niyo. Sabi mo sa katabi mo, baguhin mo isip mo. Tanggalin yung mali. Mindset reset. Sabi ni Napoleon Hill, meron siyang libro na doon sa dating church, nung nagsisimula kami, naglinis kami, nadampot ko lang to. Lumang-luma. Ang title ng book, Think and Be Rich. Think and Be Rich. So, isa sa mga sinasabi ni Napoleon Hill, ito, what the mind can conceive and believe, it can be achieved. Yung isang translation naman, no, kanyang mentor o kanyang disciple is, what the mind can conceive, the body will achieve. Pero ito yung original. Anong kayang isipin, kayang gawin? May dalawang magkapatid na nag-isip na paliparin ang bakal. Pinagtatawanan sila, bakal lilipad. Papel nga, paglipad, lumalanding, bakal pa. Bakal palulutangin sa dagat. Nakakatawang konsepto at idea yan nung una. Pero ngayon, yung bakal na lumilipad, sinasakyan natin, which is eroplano. Nung na-invento yan ng Wright brothers, they are wrong. Sabi ng mga tao, you're wrong. Ang bakal hindi lilipad. Pero ginawa nila ng paraan hanggang nakalipad yung bakal na yon at naging eroplano yung naisip nila nangyari. Sabi mo sa katabi mo, ang kaya mong isipin, kaya mong gawin. Good or bad? Ano
yung kaya mong isipin. Pag nakaya ng utak mo, kaya ng katawan mong gawin yan. Kaya wag kang tamad mag-isip. Tamad ako mag-isip eh. Gusto kong naisip ko kumain. Pwede ba? Matulog, maglaro, mag-ML, mag-ML, mag-ML. Di ba? Paano ka namang may mararating sa buhay niyan? Gaya laman ng utak mo. Hello? What the mind can conceive. Pag kinaya ng utak mong isipin, kaya ng katawan mong gawin. Kaya nga mangarap ka ng malaki. Libre lang yan. Walang bayad yan. So what the mind can conceive and believe, dalawa. Utak, puso. Pag pinagsama mo tong dalawang ito, malayo ang mararating mo. Makakarating ka ng Quiapo. Malayo ang mararating mo. Pag sinabing mind, conceive in your mind, ito ibig sabihin, you vision, you visualize. Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? May vision ka ba sa buhay mo? May vision tayo sa church, may vision tayo sa pamilya, may vision tayo sa trabaho, may vision tayo sa negosyo. May vision ka dapat sa personal na buhay mo. Ano ang vision mo? And what is vision? Vision is a mental picture of what you want to happen in your life. Kaya nga, sa mga networking noon, ang ginagawa namin, nilalagay yung mga goal. Kunyari, kotse, gusto kong kotse, bahay, lupa, travel. Yung Israel, na kinikwento ko, meron akong brochure doon sa cabinet ko, na tuwing bubuksan ko yun, dahil sabi ko, someday, makakarating kami ng Israel. Medyo mabigat kasi yung biyaheng yan. So, lagi ko nakikita yon. Yung tinuturo namin noon sa networking na yan, lahat ng goal mo, idikit mo sa pader. Kung saan lagi mo siyang makikita. Why? Kung ano yung nakasulat doon, nakadrawing doon, na i-imprint sa utak mo yun. Hanggang na-imprint at naging maliwanag what the mind conceive. Then your body will achieve. Kung walang laman yung utak mo, anong makukuha mo sa buhay? Wala. Walang laman eh. Blanco. Waay gyud. None. Pero kung yung utak mo punong-puno ng pangarap, punong-puno ng kabutihan, whatever things are true, honest, and good report, puno yan. Yun ang mangyayari sa buhay mo. Punuin mo yung utak mo ng magagandang bagay. Pati yung pangarap mo sa pamilya. Sabi mo sa katabi mo, punuin mo. Ang utak dapat may laman. Para hindi maingay. Alam niyo ba yung walang laman maingay? Hello? Ang latang puno at ang utak na puno, tahimik. At may ginagawa. Pero yung walang laman, alam na this. Maingay. So, make it clear. Sabi dito sa Habakkuk 2, chapter 2, verse 2 to 3. The Lord answered to me, sabi ni Habakkuk, write down the vision, write it clearly on the clay tablets. May tablet na sila noon pa lang. Whosoever reads it can run to tell others. Kailangan yung pangarap mo, yung vision mo, maging malinaw sa'yo. Gusto ko yumaman. Okay. Maliwanag ba yung vision na yan? Hindi yan maliwanag. Kailangan you make a detail. Paano kaya yaman? Paano ka asenso sa buhay? Kung patulog-tulog ka lang, palaro-laro ka lang, kung wala kang pangarap. So, hanggang maging clear sa utak mo, ganito, ganito, ganito. And minsan, nagiging clear yan as you walk towards your goal. Parang ganito, pag nandun ka sa overpass ng Ortigas, kita mo yung Antipolo, yung bundok na Antipolo, ang ganda. Pero kita mo ba itong SM? Kita mo ba yung bahay nyo sa Pagray o Pransya? Hindi, di ba? Pero ang ganda. Pero the more you go, you get closer, bumabiyahe ka na ng Marcos Highway, nakikita mo, uy, may mga bahay pala, hindi lang pala panay bundok yan. Uy, may mga tao pala. The more you get closer, the more it get clearer. Kaya yung pangarap, nilalakaran yan, hinahakbangan, hindi yung inuupuan lang. Ay, ang ganda ng pangarap ko sa malayo, from a distance. Yeah? Kailangan gawin mo, hakbangan mo, hindi. Ano pangarap mo? Gusto kong maging doktor. Ay, anong ginagawa mo?
Nagbabarker sa jeep. Tama, balang araw magiging konduktor. Lagyan mo ng hakbang na tamang hakbang, hindi yung hakbang na palayo, hakbang na palapit. Tapos make it clear sa buhay mo, ano yung gusto mong mangyari. Write down. Bakit? Pag ikaw may pangarap, may vision, hindi ka lang mag-isang gagawa niyan, may kasama ka. Sabi dito, so that others will run with it. Yung anak mo, yung pamilya mo, kung mag-start ka ng business, may mga taong, sige maganda yan, sige gawin natin yan. So, maraming tutulong sa'yo. Because yung vision mo na umasenso sa buhay, umabless, o yumaman, o kung ano man, dumami Bible study mo or what, it is not yet time for the message to come true. Hindi pa ngayon yan. But the time is coming soon that the message will come true. Yung pangarap mo, hindi yan ngayon, banda dyan, pero mangyayari yan. Sabi mo sa katabi mo, yung pangarap mo matutupad. Kung meron. Dapat meron. Dahil kung wala, walang matutupad. So conceive in your mind. Make it clear in your mind. Then, sabi doon ni Napoleon Hill, what the mind can conceive and believe, it can be, ulitin natin, sabay-sabay, what the mind can conceive and believe, it can be achieved. Sa Tagalog, ang anumang kayang isipin ng utak mo at kaya mong paniwalaan, kaya mong gawin. Okay? Believe in your heart. Ano yung believe? Conceive in the mind, believe in your heart. Yung believing in the heart, galing na sa utak mo, gusto ko to. Ito, magkakaroon ako ng sarili kong bahay at lupa, magkakaroon ako ng sarili kong business. Tandaan nyo, bakit natin ito pinag-aaralan? Para ka maging blessing. Huwag nyo kalimutan yung topic last Sunday, ha? You are blessed to be a blessing. Kaya ka papayamanin ni Lord para makatulong sa mahihirap, sa maraming nangangailangan. Hindi para maging mayabang o maging madamot, hindi yon. Para makatulong tayo sa mas marami pang tao. So, conceive in your mind, you believe in your heart. What is the meaning of believing in your heart? Ano ibig sabihin nito? Ito yung tinatawag na passion. The word passion is sa dictionary, intense, driving, overmastering feeling, emotion, and conviction. Pag yung pangarap mo, binaba mo sa puso mo, dito galing yung apoy. Sa puso, yung passion. Na kahit imposible ang pangarap mo, ang laki-laki ng pangarap mo, 7-story building para sa church nyo, may orphanage, may business area, ay hindi lang yan 100 million. Kulang yun. Mangyayari ba yun? Dito muna yan dapat mabuo. At pag nabuo sa utak, buo yun sa utak ko. May plano na ako, pinakita ko na yun sa kanila eh. May design na rin ako eh. Nakita na nila yun. Ngayon, pag yung planong yun, bumaba sa puso, pinaniwalaan, yung fire, your passion, yung apoy na nandirito, magbibigay ito ng parang combustion para itong pangarap ay umandar, the fuel that produces the fire. Kasi yung pangarap na walang apoy, mamamatayan. Pero pag nilagyan mo yan ng apoy, yung pangarap mo matutupad. Sabi mo sa katabi mo, lagyan mo ng apoy ang pangarap mo. Passion. Puso. Husay. Gilas. Puso at husay. Combustion. So, sabi ng Mark 9:23, yung binasa natin kanina, all things are possible to those who believe. Nakita mo na yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yung pangarap mo, nilagyan mo ng puso, ng apoy. Bakit kailangan ng apoy? Pag meron kang passion, hindi ka titigil kahit napapagod ka. Next week, siguro baka daanan natin yung paano mag-start ng business. Ano ba itsura ng isang negosyante at isang empleyado? Sabihin ko na sa inyo in advance, mas mahirap ang buhay ng negosyante kaysa empleyado. Tulog ka na, yung negosyante nagtatrabaho pa. Nakanganga ka na, tumihilik sila, nakadilat pa at nag-iisip anong gagawin bukas. Pero may pera sila. Hello? Ngayon, mahirap ang buhay ng negosyante at ang nagpapayaman sa tao, negosyo. Pero kung wala itong
passion na to, wala yung apoy na to, maraming susuko at marami nang aatras. Kaya to be a business person, you need to have a passion for what you do. Dahil mahirap to. Kaya kailangan ng puso. Pag pinagsama mo to, alam niyo itong kantang to? Sino nakakaalam ng kantang ito? Alam niyo? Okay, ready? Ready? 1, 2, 3. Hindi niyo alam eh. Sino ba kumanta nito? Ayun. Akala ko si, yung Gina Lopez, no? I used to think that I could not go on. Para ito sa mga inape, sumablay, pumalpak. Wala kang pag-asa, hanggang dyan ka na lang. Parang ako lang yun. Wala kang pag-asa, wala kang kinabukasan. And life was nothing but an awful song. Ang buhay parang malungkot na kanta. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. So medyo may pagka-spiritual din tong kantang to. Then ito na. If I can see it, pag nakita mo sa utak mo na visualize mo, naging clear sa utak mo, ito ako. Makakagraduate ako ng kolehiyo. And then magbi-business ako. And then yung pamilya ko ganito. And then tutulong ako sa bansa, sa church, sa buong komunidad ko. Ito ako, ito ako. Pag nakita mo yan sa utak mo, when you can see it, then I can do it. Sabi mo sa katabi mo, I see it. I can do it. Let's do it. Impossible is nothing. Brandya tayo. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. Ibig sabihin yung pangarap na napakataas na yan, kaya mo yang abutin. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Dito lang muna. And then dito rin. Utak, puso. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Ito yung paboritong song talaga ni Gina Lopez. Kaya marami rin siyang nagawa nung siya'y nabubuhay pa. I believe I can soar. I see me running through that open door. Nakikita ko yung sarili ko. Merong opportunity. May mga bukas na pinto. Hindi, nakikita ko sarili ko. Nakakulong sa kwarto. Ang dilim-dilim. Walang pag-asa. Tapos may lubid sa taas. Pwede ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa iyo yung ganun. Anak ka ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos lumilipad. Parang agila. Okay? Hindi parang pugo. Hindi man tayo senior, senyora. Pero agila tayo. Di ba? Hindi tayo pugo. Hindi yung agila daw, pero mukha namang pugo. Tayo yung tunay na agila, okay? I see me running to that open door. I believe I can fly. What do you believe? What do you believe? You can fly, you can achieve your goal, you can dream big dreams, and marating yan balang araw. Ano yung katabi mo? Ano ang pangarap mo sa buhay? Ano laman ng utak mo? Ano laman ng puso mo? Dito po mapasok yung paano magkakaroon ng how we can reset our mindset. How mindset reset happen. Ito po yung ginagawa. Ito ay ordinaryong existence na to sa lahat. Sa mga ideologies, kung gusto mo maging komunista, binabrainwash ka. Ang gobyerno masama. Ang gobyerno masama. Ang demokratiko ay masama. Ganito dapat, ganito dapat. Kahit dying na yung philosophy at ideology ng communism, marami pa rin nabobola ng mga kabataan. Pag nasulsulan sila, tingnan mo, gobyerno natin mali. O ano ngayon kung mali? Magiging komunista ka dahil mali. Komunista po ako dati. Alam ko to. Nagrarally kami nung panahon nung matandang Marcos dyan sa Karsada. Maliit, bata pa ako noon. Ibagsak, imperialistang Marcos. Yun yung mga sinisigaw namin. Tamad na burgis na ayaw gumawa sa pawis ng iba, nagpapasasa. Alam niyo yun? Makiba ka. Ngayon, makimanok. Yan yung sinisigaw namin noon. Ideology. Tapos nung high school ako, gumawa ako ng thesis. Legalize communism in the Philippines. Tinrace ko yung existence, kung paano nagkaroon. Mula pa doon sa bundok ng Arayat, ng Pampanga, sila Tarok. So yung teacher ko sa English, ang kapal nun.
nung thesis ko ngayon. Tapos biglang nagkita kami sa Bible school. Sabi niya, ba't ka nandito? Akala ko komunista ka na. Ideologies, lahat ng mga ideologies, kaya nilang i-reset. Kaya yung sasabihin ng mga magulang na nawalan ng anak dahil umakit ng bundok, anak, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Na-reset ang mindset because of brainwashing. Sa religions naman, pag naglipat ka ng religion, bini-brainwash yung utak mo through indoctrination. Kaya alam nyo itong mga grupong ito, may mga doktrina 1, 1, 2, 3. Ang dami niyan. Babanatan yung utak mo hanggang mamaga at hindi ka na makapag-isip ng tama. Ganon yon. Tapos ilulubog ka. O, nakita mo na si Jesus? Wala pa. Ilubog ulit. Kita mo na? Ay, malapit nang mamatay. Opo, nakita ko na po. Nagsinungaling. Indoctrination, para lang mabago yung utak, mindset, reset. Sa Bible ba meron? Yes, meron din. Pero ito yung tamang pagbabago ng utak. Renewing of the mind. Yung binasa natin sa Romans 12:2. By reading and obeying the word and the principles of God. Kunyari, sinabi ng mga ninuno mo, mahirap lang talaga tayo. Ito lang talaga nakatakda sa buhay natin. Pero nabasa mo, narinig mo yung turo nung nakaraan, nangarap ka. Hindi ito para sa amin. Hindi ako dapat ganito. Unti-unti yung utak mo nagbabago, unti-unti yung puso mo naniniwala, nagkakaroon ng pananampalataya, and then unti-unti yung buhay mo nag-iiba. At sa angkan mo, ikaw lang yung yumaman. Dahil ikaw lang may kakaibang utak at puso. Amen? Parang wala dito nun ah. Lipat kaya ako sa kabila. Meron ba dito ang ganun? Sabihin mo sa katabi mo, ako yun. Lilipad ako. Aabutin ko pangarap ko. Gagamitin ko ang Biblia para gabayan ako sa pagunlad at pagpapala para maging pagpapala din ako sa iba. Amen? Noong kami ay nag-missionary sa Aklan and then napunta kami na India almost 4 years. Wala ito. Wala kaming ganitong pangarap. Basta kami maglingkod kay Lord, patay kung patay. May makain o wala, okay lang. Sa India, no, nandun kami, wala kaming support, wala kaming sahod. So, ano lang kami, yung mga kaibigan namin na nagpapadala ng, kung maalala kami, kung may matira sa budget nila, 9 months, walang nagpadala. So, wala kaming kakainin. Wala kaming pera. Pero si Lord nagpo-provide. May mga nagbibigay sa amin ng mga Indians na yung bawal baka dun eh. Bawal yung isda pag Biyernes, bawal yung alimango pag Biyernes, bawal yung mga malalaking sugpo pag Biyernes. O di wala kaming makain, sugpo lang, tsaka limango lang. Tapos araw-araw baka, alam mo, nakakasawa. Ang hirap ng buhay. Ang hirap talaga ng buhay. Ganon si Lord mag-bless pag wala kang pera. Alam mo ba yun? So, okay na kami doon. Di kami nangarap yumaman. Bagamat maganda naman yung kalagayan namin sa India dahil, ano naman, syempre yung pera natin mas mataas ng konti. Dati, yan, nung bumalik kami ng Pilipinas, may 2 na kaming anak. Akala namin, porque kami ay missionary, pastor, okay na yung Biblia, mabubuhay na kami sa salita ng Diyos. Mukhang yung baby, hindi pala kumakain ng Bible. Gatas pala. At pag nag-aral ka pala, pinaaral mo sa eskwelahan, hindi mo pwedeng punitin ng Bible. Sabi po ng salita ng Diyos, libre na po kami. Hindi pala pwede. Kailangan palang magbayad, magrenta ng bahay. Ayun, doon kami nagsimulang mag-isip. Kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating kumita. Hanggang nagnegosyo kami at unti-unti, na-discover ko to along itong church na to, sabay ito sa paglago ng utak ko, na gusto ni Lord, mabless tayo. Gusto ni Lord, umasenso tayo. Dahil kung hindi tayo aasenso, nung panahon na yon na maliit ang church, kami ang naghahati-hati para magbayad sa rent. Kami yung nag-aabono. So saan kami kukuha ng pang-abono kung wala kaming pera? So yun, nangarap kami. Hanggang nabuo itong konsepto na to. Gusto ni Lord tayo mapagpala. And it happened to us. And it will happen to you. Akinin mo. Happen to you daw, oh. Umilag ka pa. Oh, happen to you daw. Pambihira. Sabi mo, it will happen to me. Akin yan. Mine.
Up pa, up, up. Akin yan. Mind reset. Ang pagyaman ay hindi nagsisimula sa wallet o sa bank account. Ang kayamanan ay nagsisimula sa utak. Tandaan niyo to. Ang isang taong, ang utak ay hindi utak mayaman, bigyan mo na 1,000,000. Wala pang 2 buwan, wala pang ilang buwan, ubos na yung milyon na yan. Maliit na lang yan ngayon. Okay? Pero ang taong may utak mayaman, kahit walang pera yan, konti lang pera niyan, kaya niyang paangatin yung konting yan. Pero yung utak mahirap, ito yung pag-aaralan natin bago tayo mag-end. Yung utak mahirap, bigyan mo man na 1 tambak na kayamanan yan, mauubos yan. Kasi utak mahirap yan. Pero yung utak mayaman, kahit konti lang pera niyan, kaya niyang paramihin yan. Sino dito ang gustong magkaroon ng utak mayaman? Dahil ang pagyaman sa utak nagsisimula, hindi sa bulsa. Ano ang utak mayaman? Bibilisan ko na ng konti. Yung RM, hindi ito yung, hindi RA pala, no? RM. So, rich mentality, ibig sabihin ng RM. Rich mentality. PM, hindi PM is the key, hindi, poor mentality. Okay? Clear sa inyo yan? RM, rich mentality. PM, poor mentality. Okay. Rich mentality. Pag sila nangarap, ganito sila mangarap. Ang laki nila mangarap. They dream big. They are visionaries. Kagaya na sinabi natin kanina. Kailangan maporma sa utak mo yung pangarap mo. Kaya lagi ko sinasabi sa lahat, sabi mo sa katabi mo, mangarap ka ng malaki. Libre yan. Uy, kasi paano kung hindi ko naman maabot, nakakahiya? Ingot ka pala eh, ba't naman nakakahiya mangarap? Eh kasi baka hindi ko maabot. Eh yun palang wala kang faith eh. Doon pa lang sa confession mo, baka hindi mo maabot. Yung mga mayayabang, yung mga duwag, walang nararating. Dahil sa pangarap pa lang, takot na mangarap, duwag na mangarap. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad, huwag kang duwag. Yung mga takot, walang nararating. Bakit kailangan mong mangarap ng malaki? Tingnan mo si David. Kung ang kalaban niya ay hindi higante, di ba si Goliath kalaban niya? Kung ang kalaban niya yung sa Games of Thrones, sige nga. Pangalanan? Tapos tinira niya ng tirador, tapos ang takbo pa ganun. Tatamaan kaya niya? Tatamaan kaya niya yung unano? Tira si David, ilang bato ba yun? 5, no? 5? Pak, hindi tinamaan kasi ang liit eh. Tapos ang bilis gumalaw. Ubus na yung 4, 1 na lang. Eh lumitaw si Goliath. Ay, ito na lang, mas madaling tamaan to. Pak, tumba! Mas madaling tamaan ng malaki kaysa sa maliit. Kung ang pangarap mo sobrang laki, hindi mo man naabot yung buong malaki, at least kalahati naabot mo. Eh ang pangarap mo, midget lang. Hindi mo na tinamaan, o kaya tinamaan mo. Pag tinamaan mo yung midget, gaano kalaki nakuha mo? Ha? Half of the midget. Pag ang pangarap mo maliit, pag nakuha mo kalahati, maliit lang yung naabot mo. Pag malaki ang pangarap mo, kalahati nakuha mo, malaki pa rin ang naabot mo. Kaya mangarap ka ng malaki. Ang mga payaman team, ang utak payaman, malaki ang pangarap. Itong church na to, nung nandun pa kami, maliit pa kami, may pumunta, galing na ibang church na malaki. Sabi niya, nagbibenta ng speaker. Nakita yung vision, ang laki naman ng vision nyo, laki naman ng pangarap nyo. Dapat ano na lang, ganito na lang yung ano nyo. Hindi na mission-minded, hindi na mega church, mission-minded na lang, wag mega church. Sa loob-loob ko, pakialam mo. Ilang piraso lang kami noon. Di siya naniniwala na kaya naming lumaki. Kasi malaki yung church nila. Pag ikaw nangarap ng malaki, huwag mong pansinin yung walang paniniwala sa pangarap mo. Go for it. Dahil kung hindi mo man maabot yung kabuuan, at least kalahati man lang naabot mo. Malaki pa rin yun. Pero kung ang pangarap mo ganito kaliit, nakuha mo kalahati, ang liit naman. Hello? Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka ng malaki. Dahil ang utak mahirap, poor mentality, walang pangarap. Walang malaking pangarap, walang pangitain. Yung mga taong pagising nakatambay, nagsasayang ng oras, walang pangarap yan.
Ang taong may pangarap, hindi nagsasayang ng oras at buhay at pera. Alam niya, bawat buhay, bawat minuto, mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, utak mayaman. Pag sila gumawa, when they start to do something, nag-business o kung ano man, nagtrabaho, yung rich mentality, yung utak mayaman, they think big but they are willing to start small. Mataas silang mangarap, malaki ang pangarap nila, pero handa silang magsimula sa maliit. Ang mga utak mahirap, gusto nila malaki kagad. Kunyari, nagnegosyo. Kami, yung una naming negosyo dito, na may pwesto 15,000 yung aming puhunan doon sa tapat ng Mayamot Elementary School. 15,000. May nagsuggest sa amin, sali kayo sa co-op para matulungan kayo ng co-op. Kaso ang co-op, nag-iimbestiga kung kaya mo magbayad. So tiningnan nila yung stante namin na nakakalat yung mga prepaid card para magmukhang marami at yung mga paninda namin kinalat para magmukhang marami. Sabi nila, hindi po kayo qualified. Sabi ko, okay lang. Wala na akong pangarap mangutang eh. Nag-try lang kami dahil may nagsabi. So, tinanggihan kami. From that 15,000, napuno yung tindahan namin, nakakuha kami ng 13 pwesto sa Masinag Market. Yung ininsulto kami na 10,000 lang yung laman po nito. Alam nyo, pag ikaw nangarap, magsimula ka sa malaking pangarap pero willing kang magsimula sa maliit na puhunan. Sa maliit na trabaho. Kahit yung trabaho mo simple lang, sabihin natin, assistant ka lang, tagapunas ka lang, kung may pangarap ka, hindi ka dyan magtatapos, yan ay simula lang. Hindi, gusto ko boss agad. Ay, gusto ko yung malaking restaurant agad. Gusto ko yung grocery agad. Good luck. Ang taong mayroong pangarap na malaki at utak mayaman, willing mag-start kahit maliit. At kaya niyang palakihin yung maliit na negosyo, yung maliit na trabaho, yung maliit na puhunan, kaya niyang palakihin yan. Kasi yung utak niya mayaman. Kahit yung bulsa niya hindi. Etong mayaman na maraming pera sa bulsa pero utak mahirap, mauubos yan. Ano ang utak mahirap? They want instant or easy money. Ayaw magpakapagod, gusto pera agad. Anong madali? Manalo sa sugal. Makapag-asawa ng mayamang, madaling mamatay. Kaya sila may vision, 3M. Hindi church. Mayaman, manloko ng kapwa, kumagat sa scam. Ito, yung gusto nilang paraan ng pag-asenso, mabilisan. Ang problema, lalo silang nawawalan. Ito yung mga nakakagat sa investment scam na magbigay ka ng ganitong amount, double your money in 3 days. Alam mo, alamin nyo kung magkano ang tubo sa bangko sa mga monetary institution, kagaya doon sa amin. Yun ang standard na tubo. Pag may nag-alok sa'yo na ang tubo ay mas malaki doon, doble, when it's good to be true, it must be not true. Okay? Uy, yung pera mo lalaki. Mag-invest ka sa sibuyas. Mag-invest ka sa kambing. Mag-invest ka sa kung ano-ano. Wag na wag kayong kakagat dyan dahil yung pera nyong pinag-ipunan, mag-invest ka dito sa lupang ito, gagawin nating subdivision to. Ang dami niyan. Kaya wag na wag kang mag-i-invest sa mga pangako na lalaki pera mo. When you invest, first, investigate. Tingnan nyo sa SEC, tingnan nyo kung nakaregister yan, at tingnan nyo yung sistema ng pera, paano tumakbo, kikita ba talaga ng ganyang kalaki? Legit ba yan? Bago ka mag-invest, investigate. At hindi agad-agad, kasi yung pastor namin sumama, hindi po ako sumasama dyan ha. Maraming pastor na ganyan mag-isip, sumasama, instant money. Pastor na instant money pa ha. Tapos sasabi, si pastor ganito sumama, anong pakialam ko sa pastor na yan? Ang Diyos sa sinusunod ko, hindi siya. Maraming ganyan, na-scam, pastor pa. Ito pa, may regalo scam. Ito, dami nang gumawa sa akin ito eh. May bibigay sa yung milyon, ganito. Offshore money, yung una.
ganito, kaya lang may babayaran ka. Sabi ko, ibawas nyo na lang doon sa ibibigay sa akin. Kahit kalahatiin nyo na. 2 months ago, 3 months ago, meron na naman, taga-Osaka daw siya. Ito kasi yung nahuli doon sa Pasay, 10th floor, lahat yon scammer. Investment scam isang level, love scam yung isang level. Yung love scam, mga foreigners silang papakilala, mga byuda, lalo yung mga byuda, tapos magpapakilala, ganito, sasabi, may ari-arian ako sa ganito, gusto mo makuha natin, kaya lang may babayad tayo. The moment na nanghihingi ng pera yan, peke na yan. Kung magbibigay sa iyo na walang kapalit, go, kunin mo. Sagot nyo na yung 50 million. Pero kung may kapalit, X na agad yan. Ako binablock ko kagad. Yung isa, nakuha ko yung bank account, sabi ko, bigyan ko lang na oras to, ipapa-NBI ko to. Taga-Osaka daw siya, may sakit daw siyang cancer, iniwan daw yung kayamanan ng asawa niya sa kanya, ilang milyon, tapos naghahanap daw siya na institution na itutulong sa mahirap, tinitingnan nila yung profile mo. Nagpo-profiling yan, kaya huwag kayong magpabola, okay? Hello? Uy, magkakapera tayo. Pero naloko po ako sa isang scam. Yung scam na humihingi ng tulong. Diyan ako lagi kasi matulungin ako eh. Hihingi ng tulong. Pero yung alukan ako ng pera, hindi po ako naloloko dyan. Dahil hindi ako ganid sa pera, hindi ako naghahangad. Pero yung tutulong, yan, dyan ako nalulusutan. Konti-konti lang naman. Pero natututo na rin. Yung tulong scam naman yan. Okay? So, yun. So, when they start to do something, pag utak mayaman, willing to start small. Pag mahirap, big time agad. Okay? Zechariah 4:10, do not despise small beginnings, sabi ng Bible. Huwag niyong inaapi-api, minamaliit yung maliliit na simulain. Pwedeng lumaki yan. Proverbs 13:11, wealth gained hastily will dwindle. Tingnan niyo yung mga tumama sa loto kung nasa na sila ngayon. Doon sa Bancroft Village, may kapitbahay kami. Sa Amerika pa daw nanalo. Nagpagawa agad na napakalaking bahay. Ayun, hindi natapos. Kaya, yung mga perang kinita ng madalian, nawawala din. Madali ring nawawala. Whosoever gathers little by little will increase it. Yung dahan-dahan kang nagsisikap, nag-iipon, yan ang tunay na pag-asenso at pagyaman. Amen? Hindi biglaan. When they work, utak mayaman, they work hard and excel in their works, willing to do any kind of job if needed. Ang utak mayaman, hindi namimili ng trabaho. Kung kailangang mabuhay ang pamilya, gagawin niya yan. Hindi yung tatamad-tamad magtrabaho. Yan ang nakita namin sa Japan. Yan ang nakita namin sa Hong Kong. Yung karsada na gagawin. Dumating kami, sira. 1 week, tapos. Paano magtrabaho? Hong Kong na lang. Huwag muna hapon. Mas matindi ang level ng hapon eh. Walang usap-usap habang nagtatrabaho. Hindi sila magkakilala pag nagtatrabaho. Focus. Focus. Kaya ang bilis. Alam mo ba, kada salita mo, ilang minuto at segundo ang nawawala sa trabaho mo? Ay, alam mo ba? Ay, ito pa. Hindi ka binayaran para magkwento. Hello? Mag-text. Dito, dyan, no? Yan, tagal-tagal na nakarsadang yan. Pandemic pa yan, di tapos, yung mga gumagawa, nag-selfie, nagsiselfone, nakatunga nga sa araw, tinitina ko, lulubog na. Diyos ko, Panginoon. Dapat ang mga Christian hindi ganun mag-isip. Pag trabaho, break time. Hello? Ang utak ng mga Kristiyano mas magaling sa hapon at sa mga taga-Hong Kong. Dahil sa Diyos sila naglilingkod. Kaya ang bagal ng buhay sa Pilipinas, ang bagal ng asenso, petiks. Trabaho. Binayaran yung oras mo at yung skill mo para magtrabaho, hindi para magkwento. Sabi mo sa katabi mo, hindi para magkwento. Okay? So, they are willing to work hard and excel sa lahat ng kanilang ginagawa at hindi namimili ng trabaho. Nung dumating kami ng Pilipinas, lahat ng trabaho pinasok ko. Mabuhay ko lang pamilya ko. Ang utak tamad, utak mahirap, mapili sa trabaho. Ay, hindi ko yan 40 ka pa, wala na nga kayo makain eh. Bigyan kita ng 40 dyan na 45. Ayaw mapagod, ayaw marumihan, walang diskarte, mediocre, okay na yan. Ito yung mga walang pag-asenso sa buhay. Dapat mabago utak nitong mga to. Ay, ano yun eh, nakakapagod yun eh.
Walang trabahong hindi nakakapagod. Pati mang hold up nakakapagod po. Oh, kailangan mo mag-pray ng todo doon. Para di ka mahuli. Kaya yung katwiran ng iba, hindi baling tamad, di naman pagod. Work hard and work smart. Hindi lang hard. Maraming masisipag pero hindi mautak. Proverbs 14:23, in all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty. Tingnan nyo. Mere talk, salita ng salita, walang mangyayari. Pero pag trabaho ng trabaho, may nangyayari. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal ang magsalita pag nagtatrabaho unless may kailangan kay tanong. Sa call center, subukan nyo mag-usap kayo habang may kausap kang kliyente, tapos may kausap ka sa, ito kausap ko, pasama ito. Tanggal ka talaga dyan. Proverbs 20:29, do you see a man skillful or excel in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Pag magaling ka sa trabaho mo, tatayo kang kasama yung mga kilalang tao. Ngayon, nagpapagawa ako ngayon, nagpapakonstruct ako. Minsan may hinahanap kami mga skill. Wala, kasi busy sila, maraming kontrata. Pag ikaw magaling sa trabaho, hindi ka nawawala ng kontrata. Kasi nire-recommenda ka. Pero pag yung trabaho mo, petiks-petiks, naku, tambay ka talaga. Proverbs 21:25, the desire of the sluggard or lazy kills him, for his hand refused to labor. Oo nga, hindi ka nga pagod. Kasi tamad ka, wala ka namang makain. To fulfill their dreams, ang utak mayaman, utak negosyante. Ang utak mahirap, hindi ko sinasabing mahirap kayo dahil empleyado kayo, pero hindi nyo maaabot yung level ng ganito pag di ka nagnegosyo. Next week, baka ito yung topic natin. Paano ba mag-start ng business? Paano ba i-maintain? Paano ba yan? Okay. Bigyan ko lang kayo ng konti. Sa Luke 16, verse 10 to 12, may kwento si Jesus, sabi niya, one who is faithful in very little is also faithful in much. And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Ang taong hindi tapat sa kukonti, hindi rin tapat sa marami yan. Pag binigyan ka ng konting blessing, hindi ka napagkatiwalaan, nagwalwal ka, winaldas mo sa walang kwenta, sinugal mo, kinain mo ng todo, wala na. Hindi ka nabibigyan ni Lord ng mas maraming blessing. And then, sabi dito sa baba, if you have not been faithful in that which is another's, who will give you which is your own. Ang topic dito, pagpapala. Kung ikaw, trabahador, hindi ka tapat sa amo mo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng sarili mong negosyo. Hindi ka nga mapagkatiwalaan sa hindi sayo, bibigyan ka pa ng sayo. Kung nangungupahan ka ng bahay ngayon, hindi mo nga maayos yan. Ba't ka naman bibigyan ni Lord ng sarili mong iyo? Hindi mo nga maayos yung hindi sayo. Ang basihan ng pagpapala ay kaya kang pagkatiwalaan nung hindi sayo para pag binigyan ka na ng para sayo, kaya mong paunlarin yan. Ganon din sa negosyo. Hindi ka bibigyan ni Lord ng negosyo kung hindi ka matinong tauhan. So ang katapatan sa amo ay simula ng pagyaman pag nagkaroon ka ng sarili mong negosyo. Ito pa, ang utak mayaman, they never give up, they persevere, they know that difficulties and failure is the road and key to success. Ang utak mayaman hindi agad sumusuko. Nahirapan, nasaktan, nalugi, medyo na nagkamali sa negosyo, go pa rin, try again. May natutunan ka sa mali mo, try again. Hindi, ayoko na magnegosyo. Mahirap pala talaga yan. So wala ka ng pag-asa sa buhay. Ang utak mahirap, madaling sumusuko. Sabi mo sa katabi mo, tuloy hindi. Paggamit ng oras at pera. Ang utak mayaman, they know what is their priority in spending time and money. Ako, lagi ko sinasabi kay Sister Jerin, mas mahalaga sa akin oras. I'm willing to pay some amount of money to save my time. Dahil ang oras di ko kayang kitain, pero ang pera kaya kong kitain yan. Kaya pag pinagpantay sa isang taong busy at negosyante, mas mababa ang presyo ng pera kaysa sa oras. Mahalaga oras ko. Pag binigyan kita ng pera, pwede mo pang sabihin, pastor naman, hindi naman ako mahal yan eh. Pero pag binigyan kita ng oras, importante ka sa akin. Don't waste my time.
Mas mahal yung time ko kaysa pera ko. Mas kaya ko magwaldas ng pera kaysa magwaldas ng oras. Promise. Kaya alamin nyo kung anong mahalaga sa inyo. Ang taong utak mayaman, they save and invest their money. Ini-invest nila yung pera nila. Pag ikaw nag-save, may pondo ka. Pag nag-invest ka, your money works for you. Ibang topic yan. Dinadaanan ko lang. Ang utak mahirap, they waste their time and money. Yung perang pinaghirapan nila, inuubos nila. Pag kumita ngayon, bili ng todo, kain ng todo, mangungutang na ng pamasayan sa Lunes. Yan ang mga utak mahirap. At wala dito niyan. Wala yan dito. Di ba? Ang utak mayaman, pinagkakasya ang kita. Ang utak mahirap, gumagastos ng sobra sa kanyang kinita. Utak mahirap yan. At wala rin yan dito. Doon, sa kabila. Hello? May tao ba sa taas? Hello? May tao? Meron. Sabihin mo, magbago ka na. They waste their time and money. One day millionaire. They spend on latest gadgets and vices. Kahit dito, kahit yung mga nag-a-abroad, may mga kilala ko nag-a-abroad noon, bagamat joke lang to, pero totoo to. Nagtrabaho na 1 taon, 2 taon, walang uwian. Pag uwi ng Pilipinas, lalo na kung galing ng Saudi yan, mura kasi ginto doon. Yung mga ginto dito, parang ginto ng mga bulldog. Oh. Pag naglakad sila sa airport, pagbaba ng aeroplano, nakayuko lahat. Tapos yung mga bag nila, yung mga luggage, ang daming mga mamahaling gamit, tsaka sapatos, pasalubong. Nakayuko sa sobrang bigat ng mga alahas dito. After 1 week, straight na maglakad. Asa yung mga alahas? Nasanla. Bakit? Piyesta doon, birthday dito, kasal doon. Siya lahat ang ninong. Ubos pera. Pinagtrabahoan ng 2 taon, wala. Utak, mahirap. Ang utak mayaman, hindi mayabang. Ang utak mahirap, yun ang kayamanan niya, yabang. Kaya yung pinaghirapan niya, nawawala. One day millionaire. Kaya yung mga nagtatrabaho dito, matuto kayo magtipid. Sabi ng Proverbs 21:17, whoever loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. Ang mahilig sa saya, kaya gusto ko kasing magsaya kasi pagod ako, stress ako sa trabaho. Sige, videoke tayo, bayad tayo doon, o pasyal tayo doon, o laro tayo doon, kain tayo doon, buffet tayo doon. Ang sahod mo lang, yan lang eh. Tapos gusto mo mag-enjoy na mag-enjoy. Sabi dito, hindi ka yayaman. Sa Tagalog ito, ang maluhong tao, kasi yung wine and oil, pang mayaman to sa panahon na yon. Maluho ka, wala ka pang ganong kalaking pera, hindi pa napapanahon sa'yo, maghihirap ka lang. Kaya minsan may mga nakapost sa Facebook, habang bata ka pa, mag-travel ka na mag-travel. Alo, wala kang ang ipon, travel pa. Mag-ipon ka muna. Pag may bahay at lupa ka na, pag nag-asawa ka, may titirahan, tsaka ka mag-travel. Travel ka ng travel. Ano naipon mo sa buhay? Resibo. Alaala. Yan ang naipon mo, alaala. Nag-travel kami, alam nyo, 45, 50. Doon kami nag-travel every year. Doon lang kami, nakaipon na kami. Umapaw na yung ipon namin eh. Pero nung hindi pa, hindi namin yan ginagawa. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-isip ka ng tama. Ang kayamanan ng pagyaman sa utak nagsisimula. Ito yung masinop na tao. Ang masinop at kuripot magkaiba, ha? Ang masinop di nagsasayang ng pera. Hindi nagsasayang ng oras. Pero ang kuripot, ayaw mamigay. Tinatago ang pera sa alkansya hanggang masunog lahat. Sabi ng Proverbs 6, go to the ant, you sluggard. Ikaw taong tamad, punta ka sa langga. Magpaturo ka. Consider her ways and be wise. Without having any chief officer, ruler, she prepares her bread in summer. Walang leader yan, pero nag-iipon yan, nagtitipid yan. Konti lang yung kakainin, pero nagsusubi ang mga yan. Nakita na kayo ng langgam na matakaw? Magastos, maluho? Wala. And gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? Taong tamad, hanggang kailan ka hihiga-higa?
When you will arise from sleep, kailan ka babangon? A little sleep, a little slumber, konting tulog, nagring na yung telepono mo, konti pa. Snooze. Nakailang snooze? 10. Konti pa. Hanggang na late, di na nakapasok, wala nang trabaho. Nice. A little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber and want like an armed man. Pag pinagpatuloy mo yung ganyang sistema, magugulat ka nila isang araw, kamamatayan mo, mahirap ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Hindi ako mamamatay na mahirap. Kung pinanganak akong mahirap, hindi ko yan kasalanan. Pero pag namatay akong mahirap, kasalanan ko na yan. Wala akong ginawa. Ecclesiastes 12 verse 2 and 6. Divide your investment among many places, for you do not know what risks might lie ahead. Ito yung sinasabi ko, yung diversity. Hindi pwedeng isa lang yung source of income mo. Dahil pag yung source of income mo nagsara, kawawa ka na. Kailangan may variety ka at may investment ka. Plant your seed in the morning and keep busy all the afternoon, for you don't know if profit will come from one activity or another or maybe both. Hindi pwedeng dito lang ako, dito lang ako. Kaya yung mga kabataan na ang trabaho, isa lang, pagod na. Wala dito nun. Kami, ang dahin-dahin trabaho. Ano? May church kami hinahawakan. May Manulife kami. May tindahan kami. May clinic pa ngayon. Pagod? Hindi pagod. Superhero nga, di ba? Kinanta kanina. Tapos ikaw, isa lang trabaho. Pagod ako. Utak mahirap yan. Wala dito niyan. Wala. Isang trabaho pa lang pagod na. Wala dito niyan. Ang mga mayayaman, hindi madaling mapagod. Ang utak mayaman, hindi napapagod agad. Ang utak mahirap, pagod. Wala pang ginagawa. Kagigising ko lang. Pagod ako eh. Ilibing na yan. Dito tayo lalanding. Ang utak mayaman, pag nagbigay, todo bigay. Ang utak mahirap, ayaw magbigay. Kaya ang magtataka ka, bakit ang mayaman lalong yung mayaman? Givers sila. May mga foundation sila. May mga charitable institution sila. Kaya ang mahirap, gusto ko 4 piece, 3 piece, 2 piece, 1 piece. Ay, nako. Kaya walang nangyayari sa buhay. They want to receive always. Tanggap, asa sa iba. Libre, gusto magpalibre, gusto laging bibigyan. Bisyo ang mangutang. Samantalang yung mga utak mayaman, ang mangutang sa kanila big deal. Nahihiya silang mangutang. Pero itong ganito, bigyan mo man to ng maraming pera, mauubos din. Yung pangungutang, kahit hindi kailangan, mangungutang. Uy, magandang mangutang to. Okay, utang dito. Uy, magandang damit, utangin natin. Yung inuutang nila, walang kakwenta-kwenta. Kaya yung mga kabataan dito, yung mga single, pag nasanay kayong mangutang, katatandaan niya yan. At pag matanda na, mahirap na baguhin yan. Kaya yung mga kabataan, sabihin mo, huwag kang mangutang. Pagkasyahin mo yung sahod mo, wala ka pang asawa, kulang na. Ano kung mag-asawa ka? Anak, wala tayong pagkain, naubos ko sa ML. Proverbs 11:24-25. Tagalog ko na lang babasahin para mabilis tayo. Sige, sabay-sabay. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang matulungin ay sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sino daw ang yumayaman? Yung nagbibigay, yung nanghihingi? Ang nagbibigay. Hindi sinasabing ang mayaman ang magbibigay. Hindi. Ang nagbibigay, ang yumayaman. Ang utak kasi natin, ang mayaman lang ang magbibigay kasi sila lang yung may pera. Mali! Ang yumayaman, yung nagbibigay, hindi yung mayaman ang nagbibigay. Tingnan nyo. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Kung mayaman ka na, lalo ka pang yayaman. Kung mahirap ka, yayaman ka. Hindi, ang mayaman ang mapagbigay. May sarili kayong Bible. Ang nakasulat sa Bible ko, pag nagbigay ka, mayaman ka man o mahirap, yayaman ka. Sino gusto yumaman? Gusto magbigay? Aba, ang dami.
Sabi nila, wala namang offering kanina. Oh, wala nga. Ngayon, meron. When you think like a rich, you will act like a rich. When you act like a rich, you will work like a rich. Tandaan niyo, mayayaman, hindi nagpapahinga yan halos. Pag na-accomplish na yung trabaho, tsaka lang namamahinga at nag-i-enjoy ng bongga. Diba? Eh, yung mga poor mentality, pahinga ng konti, pahinga ng konti. Hindi bongga yung pahinga. Ano lang, daldalan lang yung pahinga. Pero yung mga mayayaman, todo trabaho, pagod. Pero pag nagpahinga, bongga, bonggesius talaga. Pajapan-japan lang yan. Eh pag poor mentality, gapan-gapan. When you work like rich, you will become rich and you will give like a rich. Sabi dito sa 2 Corinthians 9:6-7. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Tagalog, tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Sino gusto dito umani ng konti? Taas ang kamay. Sino gusto umani ng marami? Taas ang kamay. O ano daw gagawin? Magtanim ng konti o magtanim ng marami? Tanim ng marami. Kaso, ang sabi dito ni Pablo, pag konti tinanim, konti anihin. Pag marami tinanim, marami anihin. Ang sabi ni Pablo, mamili kayo kung anong gusto nyo. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Anong pasya mo? Konti o marami? Anong pasya mo? Konti o marami? Okay. Ayon sa iyong pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Gusto mong konti? It's up to you. Go. Gusto mong marami? Go marami. Gawin mong masaya. Okay, lastly, may kanta tayong ganito. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Ano bang ginawa niya? Ito yung ginawa niya. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich. Tagalog, 2 Corinthians 8:9. Hindi kaila sa inyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat siya'y mayaman, anong nangyari? Siya'y naging mahirap upang kayo, tayo, ikaw, ako ay yumaman. Naniniwala kayo dito? Sabi mo sa katabi mo, yayaman ka. Yayaman ako. Dito magsisimula. Bababa sa puso. Tayo tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon.